Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po today's video, Pastor Kibuloy, nakatakas nga ba papuntang China? At Senate President Mig Zubiri, pipirmahan na daw ang subpina. Pero huli na nga ba ang lahat kung nakatakas na itong si Kibuloy? Yan guys, yan ang mainit na balita ngayong araw na to. So ayon sa politico.ph.com, ito nakalagay guys, eskapo na, Kibuloy rumored to have flown to China amid abuse charges. Yan guys, yan ang nakalagay ngayon sa politico.com.ph. So, yan. Marami nag-speculation, guys, na baka nga wala na si Kibuloy. Kasi yung huling interview sa kanya, audio na lang, di ba? Nung sinabi niya hindi siya ma-attend sa Senado at sa Kongreso. So, alam naman natin, di ba? Kahapon, nag-press con itong si Senador Risa Ontiveros na kung saan siya yung chairman na dinidinig sa Senado. At yun na nga, nakwento niya na nag-request na siya ng subpoena dito kay Mig Zubiri na Senate President. Pero yung huling last call niya guys, yung February 6, hanggang ngayon wala pa. Kaya ngayon, magandang naging action ni Senator Ontiveros na mag-press con na para ma-pressure na nga itong si Mig Zubiri. So, pagkatapos mag-presyon kapon, yun na nga, naglabas na siya ngayon na sinisiguro niya, nasa Visayas lang daw siya. Pagbalik ng Manila, ayon sa kanyang mga staff, nakaprepare na daw, pipirmahan na yung subpoena. So, ang tanong ngayon guys, totoo kayang nakalipad na papuntang China itong si Kibuloy, di ba? So, ayon sa politiko, yun na nga sinasabi, pero siyempre, hintayin natin guys, maglabas ng statement yung Department of Foreign Affairs at saka yung Bureau of Immigration. Kung nakalabas na nga ng bansa, sila yung magko-confirm talaga na kung nakalabas na nga. At alam naman natin na itong si Kibuloy, madali lumipad to guys. Meron sa sariling private plane, di ba? Na kung saan niya gusto pumunta, nakakapunta siya. At siyempre, pag na-confirm na yan na tumakas na siya, yun na nga, doon na magkakaalaman. At siyempre, yung subpoena, anong mangyayari doon guys? Kung wala na nga itong sinusubpoena. Kasi nga, yung subpoena na yun, parang nga umattend na itong si Kibuloy para linisin una, di ba? Due process yan eh. Linisin ang pangalan niya, depensaan ang pangalan niya para sa mga biktima nag-aakusa sa kanya na kung ano-ano, may rape victims, human trafficking, child abuse at kung ano-ano pa. So, siyempre, unang-una, kailangan irespeto niya yung batas, di ba? No one is above the law. Nasana yata si Kibuloy nung panahon ni Duterte, kahit ano pang sabihin niya, walang kumukontra sa kanya. Pero ngayon, di ba guys, iba pa yung sa Kongreso, na kung saan ang Kongreso, nakasumpina na talaga siya. Yung huling hearing nila, una, di ba, invitation muna kasi yan, guys. Ngayon, yung invitation kasi na yun, may mga respeto pa na iniimbita siya para dumalo sa hearing, para may paliwanag ang kanyang sarili. Pero pag hindi siya pumunta, yun ang subpoena na. Kaya ang sabi ni Pimentel sa Kongreso, di ba, kung hindi pa siya pupunta, i-contempt na namin siya. At pag hindi pa siya pumunta, pag kinontempt ng Kongreso, iwawaran to, arrest na siya. So, mas malaking problema yun pagka ganun, di ba? So, ganito rin sa Senado, guys. Sa Lunes kasi, February 19, magkakaroon ng second hearing. At sabi ni Senador Ontiveros, merong second batch na mga witnesses. Yan, guys. Yan ang aabangan natin. Di ba? Na kung saan ay, kung dadalo nga ba, o hindi, itong si Kibuloy. Pero siyempre, malamang nakarating na rin yung balita na yan kay Senador Ontiveros kung nakalipad na nga papuntang
China. Itong si Kibuloy. Doon talaga magkakaalaman, guys. So, yun na nga, ito na yung hinihintay ng taong bayan na pressure na talaga itong si Mig Subiri. Kung hindi pa gagawin yun, di ba? Kaya nga sabi ng iba, mukhang talagang dinelay na talaga ni Mig Subiri para makatakas nga daw tong si Kibuloy. Pero gaya na sabi ko, guys, yung sa title natin, nakatakas na nga ba itong si Kibuloy papuntang China? Tinatanong natin at kino-confirm muna natin. Ngayon, malalaman natin gaya ng sabi ko, pag naglabas ng statement ang DFA at ang Bureau of Immigration. Kaya talagang itong mainit na pinag-uusapan ngayon, guys, di ba? Kung ano mangyayari. Back-to-back na problema ng mag-BFF kasama itong si Duterte. Ganun din problema. Ano kaya mangyayari kay Kibuloy? Kung sakaling hindi na naman pumunta at maglabas ng warrant of arrest, ganun din ba sasabihin niya kagaya kay Digong? Manlalabad siya, ubusin niya yung defense at immigration. Huwag naman sana, guys. Ha? Mas maganda kasi binibigay sa kanyang pagkakataon ngayon na humarap siya, magkaroon ng due process, at depensa ng sarili niya, guys, di ba? Dapat ganun din kay Duterte. Isuko ang sarili, irespeto ang batas, at patunayan na wala silang kasalanan. Yun lang naman ganun lang kadali. Pero siyempre, kung kailan sila nagmamatigas, alam naman natin na itong si Senador Risa Ontiveros, mas matigas sa kanila. Hindi yan nila tatantanan. Hindi sila tatantanan yan, guys. Kasi alam naman natin, mandatory naman yan. At may kapangyarihan ng Senado na magpa-subpina, di ba? At maglabas ng warrant of arrest kagaya ng sa Kamara. So, abangan natin, guys, kung talagang magmamatigas pa itong si Kibuloy at hindi haharap. Although nung nauna, sinabi naman niya na hindi na siya haharap, gusto niya sa korte daw. Kaso, siyempre, ano naman to, legit naman to na investigasyon. Hindi lang naman to first time nangyari, talagang ginagawa ito. So, kaya guys, ano sa tingin nyo? Nakalipad na nga ba itong si Pastor Kibuloy? Tinakasan na nga ba ang mga paratang sa kanya at nandun na kay Xi Jinping na BFF ni Digong? Baka naman pinapauna lang si Pastor Kibuloy, susunod na itong si Digong sa China naman pag lumabas naman yung ICC warrant of arrest. So tingnan natin, guys, medyo namumblema yung mag-BFF na to, pero sana, di ba, harapin talaga. Yun lang ang tanging paraan, di ba, para sila rin magkaroon ng peace of mind. Dahil the more na tumatakas sila, the more na iniiwasan yung subpina at paglabas ng mga warrant of arrest na yan, the more na sila habulin. Gobyerno to di ba? Gobyerno to, hindi niya pwedeng gibain. At hindi na po pwede yung dati nung panahon ni Duterte na wala talagang nakakagiba dyan kay Kibuloy. Dahil siyempre, nandiyan ang BFF niya. Pero ngayon, wala na sila sa kapangyarihan. It's time naman na irespeto nila ang batas, harapin ang mga pinupol sa kanila para linisin, depensahan, pasinungalingan ang mga paratang sa kanila. So sana ganun ang gawin nga para hindi na lalong magka-problema. Alright, guys, hanggang dito lamang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much.